3, 2, 1. Are you ready? Good morning Kaibonatics! So, welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video mga Kaibonatics, tayo ay magbaboxing ng ating mga alagang kalapate, ng ating mga warriors. So, dadamay na rin natin yung mga stock bird natin na nasa flyers loft sa taas. So, sa vlog na to, ipapakita natin kung paano mag-vaccine ng ating mga alaga. At bakit nga ba tayo nagbaboxing? Ano nga ba ang kahalagaan nito? Lalong-lalo na sa pigeon racing. So sa vlog natin ito, ipapakita natin yan kay Bonatics. So kung gusto mo yung ganitong klase ng video, klaseng content, so please like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel kay Bonatics. So tara, samahan nyo ako. So ito na yung grizzle natin. Bali naka-club to ng Cosa. So, tuturuan na natin siya ng 4-in-1 vaccine. So, ang 4-in-1 vaccine ay kino-cover niya yung yung PMB, yung adeno, and to siya, yung salmonella and bronchitis. So, kailangan nasa malamig siyang yelo para mabuhay na buhay yung mga vaccine. At 0.4 yung sukat na ituturok natin dito sa bawat ibon. So, ayan. So, naturukan na natin kanina yan. So, bali dinedemo lang natin paano ginagawa. Ayan, ganyan lang. Hanapin mo yung balat dun sa kanyang batok at tuturukan mo siya yung 0.4 na vaccine. Ayan. So, ganun yung ginagawa. So, ito naman yung sumunod na ibon natin. Yung ating checkered. Bali, naka-BBC itong warrior natin na ito. So isa na lang natitira. So nawala yung dalawang kasama niya na naka-BBC club ring. So babaksin din natin siya para may protection din siya kapag niload na natin sa truck. So ganyan. So ito naman yung sumunod na ibon natin. Ito yung blue bar. Yan, galing yan kay Sir Iggy Castro sa Talkwing. So babaksin din natin siya. Bali kasama din yan sa ating sa ating pinapalipad dito sa loft. So, ganyan. Yung pagturok. Pag nahanap ko na yung balat, so, pa-slide lang, pahiga. Hindi pa turok dun sa bone niya, sa leeg, para hindi siya mamatay. So, sa balat lang. Hanapin nyo lang yung balat niya dun sa may batok. At dun nyo tuturok yung injection. Yung syringe. Sumunod naman itong ating next na ibon. Habang hinahanap natin yung yung kanyang balat, yan, at atin itinurok. So pinapakita natin yung tamang pamamaraan ng pagturok sa kanila. So bali yung pagturok naman, iba-iba naman kasi yung yung pagbaboxing ng ating mga Kaibonatics, yung ating mga kalapatids. So meron yung iba yung dinadrop sa nose tsaka sa mata. Atin naman yung tinuturok. Kasi naniniwala ako na mas mabisa itong ganito. Lalo na yung ating vaccine na tinuturok ay 4-in-1 na. So yung cover niya, apat na possible na maging sakit na maaaring dumapo sa kanila kapag sila ay nagtitraining na o kapag sila ay inakarga na sa truck. So apat na yan. So, mahalaga, kapag tayo yung nababoxing kay Bonatics, dapat healthy yung ibon natin, walang sakit. Para makaya nila yung yung antivirus na tinuturok sa kanila. So, ganun naman yun eh. Galing din sa virus yan, yung parang kumbaga sa venom, merong anti-venom yan.
Yun yung panlaban, protection sa kanila para hindi sila dapuan. So isa sa mga kilalang virus na dumadapo sa mga racing video natin, ito nga yung baliling, yung pag-ikot ng ulo o ng leeg ng isang kalapate. So kapag tinamaan ng ganun yung warrior ninyo, mahirapan na po yan na makapagkarera kasi hindi niya na makontrol yung ulo niya. So ang tendency yung paglipad niya hindi na maayos. So kapag ganun, talo na kagad tayo. Lalo na sa breeding. So kapag nilagay nyo naman yon sa breeding ninyo, sa breederan ninyo, ay makakahawa po yun. Nakakahawa po kasi yan, yung virus na yan. At mahawaan po yung mga inakay nyo at yung mga breeder ninyo. Sayang naman kung mahal yung acquired ninyo doon sa mga ibon ay mamamatay lang. So merong iba sinasabi na Sunrox daw yung gamot sa ganun. Pero depende. Meron kasing iba na napapagaling na sa ganun. So pero hindi natin nare-recommend. Pero yung iba ganun yung ginagawa para gumaling daw yung sakit na baliling o yung paramixo. So pangalawa pang common na sakit ay yung salmonella. Na-acquire nila yon kapag yung ibon natin ay tumukod at pumunta sa mga ilog o palayan at doon sila uminom ng tubig doon sa palayan. Bali minsan may mga insecticide na nilalagay doon. At minsan talagang madumi doon yung mga tubig doon. So kapag sanay sa loob mo na malinis lagi ang iniinom yung mga warriors, yung mga alaga, pangkarerang kalapate, ay kapag sila ay nakainom ng mga maduduming talagang makokontaminate yung kanilang system sa yung mga bituka nila. At ang magiging tendency nun, yun nga, magkakaroon sila ng hindi sila matutunawan or yung hirap sila sa kanilang pagtunaw nung kanilang mga kinakain. At magtatai sila. At mawawalan sila ng gana ng kumain at susuka nila yung mga kinakain nila. So ganun yung salmonella. Hanggang sa yun nga, mag-going light na siya at tuloy na siyang mamatay. So yun yung mga risk. At yun naman ang kagandahan dito sa vaccine nating binili. Na 4-in-1 na siya, talagang 4 na siya. So wala ka ng yung mga major na maaring sakit na makuha ng ibong mga pangkarera natin kapag ikinarga natin ay magkakaroon na ng prevention o protection. Yan ang kagandahan yan kay Bonatics. Ano pa yung broncho, yung sakit sa respiratory. So madalas yan kapag nagkakarera. Talagang makakalanghap sila dyan ng mga hangin na hindi makaya-aya, lalo yung pollution. Sa part ng Metro Manila. So napakaano yung pollution dyan. So yung isa sa mga magiging sakit yan, yung broncho, yung respiratory. So nakapaloob na rin sa box na to na okay din siya sa prevention para magkaroon siya ng respiratory. Lalo na yung weather natin, isa rin yan sa mga factor na nagbibigay ng sakit, lalo na sa respiratory yung weather natin. Minsan uulan, minsan napakainit, yan ganyan, tapos makakalanghap pa sila ng iba't ibang sa hangin, mga viruses, yung mga pollution, yan, usok, mga kung ano dyan. So isa yun sa mga nagpapaano sa kanila, pagpapasakit sa kanilang respiratory. Good morning kay Bonatics. So ito na yung mga warriors natin na binaksinan kagabi. So yan na sila. Healthy pa din. At hindi muna natin sila paliliparin ngayong umaga para magbigay tayo ng daan sa kanila upang sila ay makarecover. Kasi yung pagbabaksin ay nakaka-stress sa ibon. Bukod doon, bali may mararamdaman silang bigat sa mga katawan nila. Sa pa yung pagod nila sa loft training sa araw-araw nating routine sa kanila. Kaya naman
pahinga muna sila ngayong araw. So Monday ngayon, bali supposed to be talagang lilipad talaga sila ngayon Pero yun nga, dahil na-vaksinan sila, so magbibigay tayo ng time sa kanila upang mag-day off. Day off. Wow! Day off nila ngayon. At habang sila ay naka-day off, sila ay i-recover natin at bibigyan natin sila ng electrolytes. At magandang seeds o mga pinapakain natin seeds sa kanila na na makakapag-recover sila. Para naman pagdating ng training, tuloy-tuloy lang yung kanilang health na maayos. At ang kagandahan talaga nung pagbabaksin na yung magkaroon sila ng protection o shield laban sa mga viruses na ma-encounter nila sa training. So, pasubscribe kay Ibonetics sa ating YouTube channel, Ren Ibonetics. Bali, before, more on ang ating vlog ay more on birds. Ako focus sa mga ibon, sa breeding ng mga ibon. Ngayon, nandito naman tayo sa pangangalapate. So, sumali tayo sa club at magta-try tayo. First time natin mag-try na sumali sa race. So, hope mag-succeed yung ating vlog. So, see you sa ating next vlog. Mga Kaibonetics, happy breeding and God bless. Thanks for watching, Kaibonetics. Hope you enjoyed this video. Breed lang ng breed. Don't forget to like, share, and subscribe.